mo rito. Bibigyan kanya ng ano idea, ng knowledge na talagang mamahalin mo ng sobra itong kumpanya na to. Correct. Pero bago ko pa makuha yung kanyang topic, hayaan na natin na si Brother James Sereno na ang magkwento sa atin ng kanyang mga sasabihin. Okay, the floor is yours. All Okay, right. Brother James. All right, thank you so much. Brother Fernan Santiago, grabe naman yung pag-intro mo, no? Lahat yung tama, para in-introduce na yung sarili ko. Sa lahat po yung tama po yun. Yung ano lang, medyo pinaka-pogi doon, medyo kukwestiyonin na tayo ng tao, kaya nilagyan ko na ng magandang background music yung Macho Man, para nagulat sila, ito na ba yung pogi nyo? So thank you anyway, Brother Fernan. Thank you so much again sa pag-intro. Kay Brother Ferds, kay Miss Janet, thank you so much for having me here sa isa sa mga pinaka-importanteng araw ng Live Good Philippines or Dream Makers Worldwide, which is the training and recognition. And to all participants, leaders, members, isang mapagpalang Lunes ng umaga, tanghali at hapon at gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. So, na-introduce na ako ni Brother Fernan. So, mag-share lang po ako ng screen kasi today, napakaganda na ating topic. I only have like 1 hour to discuss it to you, but trust me mga kaibigan, it's going to be worth of your time tonight. Okay? So, napakaganda ng topic, napapanahong pag-usapan, importanteng pag-usapan para sa ating kinabukasan. O yun, no, pang slogan ng politiko sa mga konsehal. Oo, tagline. Okay, share lang po ako ng screen. Let me know po kung nakikita nyo na. Ayan. Confirm lang po. Okay. Yes. Ayan, thank you. So currently we have 541 participants sa Zoom na ito, mga kaibigan, mga kapatid. And thank you sa inyong oras na ibinigay, no? Gaya sinabi ko kanina, we're not gonna be wasting your time tonight because ang dami niyo pong matutunan. So today, I'm gonna discuss a lot of things pagdating po sa mundo ng business in the digital era. And of course, can either make you or break you. Kaya po napapanahon siyang pag-usapan talaga. Kasi marami tayong naririnig about digital marketing, digital era. Ano bang nangyayari ngayon dito? As a matter of fact, Philippines alone, 90% of businesses wants to go to a digital, adapting the digital era, no? Kasi yun talaga yung papunta na lahat eh. And ang Live Good, nasa ganong direction po tayo papunta, mga kaibigan, mga kapatid. Now, pag-uusapan muna natin, magandang pakinggan ang digital era, pero there's advantages and disadvantages po, mga kaibigan. Okay? So, unahin ko yung mga advantages. Ano ba yung mga advantages pag nasa digital era ang iyong negosyo, no? Advantages, eto na siya. Global reach. Quick updates. Ayan, makita naman natin, no? 3 times a week nagzo-zoom sila Ben Glinsky. Ang bilis ng mga email. Kompleto lahat eh. Kompleto si Ricardo's eh. No location disadvantage. Kahit saan ka, makakarating ang message sa'yo. Scalability, yung produkto nakakarating, though may mga konting hiccups o konting mga delays, nakakarating ang mga produkto. Increase profit margin kasi napakatipid nga po nito eh. Pag ito yung i-adapt mong konsepto sa iyong negosyo, matipid talaga siya. Targeted yung market mo. Ibig sabihin, malalaman mo agad yung mga profile ng iyong mga customer sa paggamit lang ng digital saving time and cost. Ito yung mga inayawan natin before na punta ka sa office, mamasahe ka, ubos ka mamasahe, tapos ang sasabihin na sa'yo ng prospect mo, sige, pag-iisipan ko. Nag-ubos ka ng 2,000 na wala ka na pa-pay-in. So, it will save a lot of time at saka cost. Convenience, nasa bahay ka lang. Ako po, I've been doing Live Good for the past 16 months. 7 beses na ako lumabas ng bahay to do a one-on-one presentation or a big presentation, 7 beses. Hindi ko to ginawa before kasi dati-rate, ang sabi sa akin ng upline ko is that punta ka ng office like 3 times a week without you knowing na nauubos din pala ang mo doon, ang mga resources mo doon. So, naapektuhan sa mo yung budget, especially kung ang kita mo hindi naman ganun kalaki. Okay? Not dependent on opening hours. So, wala. The moment na magising ka, bakbakan na agad. Matulog ka, walang problema, gumagana ang negosyo mo, especially kung may leverage ka na sa mga tano. And immediate price comparison. Nakikita mo na kaagad ang mga presyo ng mga kompetensya. That's why we have this ating website ng mga competitors price natin para nakita mo na difference, no, kung ano bang presyo nila sa presyo natin. And yun ay mabibilis na po. You can do the search in just 10, 15 minutes or even 30 minutes. Meron ka ng result
Okay? Ano bang disadvantages mga kaibigan? Okay? Ito po, medyo marami-rami siya, no? Quicker market share loss because of competition. Ayan, marami ang gagaya at kopya sa konsepto mo. At nararanasan natin yan. And for the past almost 2 years po tayo, ang dami na pong kumopya. Last year, I was invited to 3 different companies with the same concept ng Live Good, mga kaibigan. Pero wala na akong balita sa kanila after nun. Okay? High startup cost, especially if you are the one who's gonna run a business on a digital setup. Mataas po ang startup cost nito. Handling returns, yung mga refund, anything. Pag ikaw ang tumatrabaho nitong lahat ng to, mahihirapan ka talaga, okay? Innovation pressure. Siyempre, as we move along sa digital concept, nag-innovate lahat eh. So you need to adapt. It's either you're gonna buy an expensive tool para ikaw ay makasabay sa iyong mga kompetensya or anything something to do with magiging overhead mo. Okay? Customers can remain anonymous. Ito na. Pumunta na tayo dun sa mga juicy part na pag-uusapan kasi po medyo sabihin na natin importante pag-uusapan natin ito after nitong first slide na to, no? Customers can remain anonymous. Minsan hindi mo malalaman kung sino yung kausap mo. And that's the disadvantages. And since hindi mo malalaman ng kausap mo, prone ka sa safety at sa security mo. And pinaka-last, possible scam. And a lot of people are taking advantage of the digital era para mang-scam ng tao. And sadly, nag-i-exist po ito. Okay? I don't know dito sa ating 572 participants kung kayo ay nakaranas na ganito, but I'm gonna give you a facts. No? Lahat po ng ipapaliwanag ko today back ng facts siya. Hindi po ito vision lang na pinag-uusapan natin. Pag-uusapan natin mismo yung numero. Okay? So, scam. Ito na. Hindi pala scam. Scam. Sa mga Americans na scam. Did you know? Ito lang po, para history lang, konting kwentuhan lang po tayo, no? The first ever recorded instance comes from 300 BC in Greece when shipping merchant Higastarus changed the world by attempting to con. Lolokohin niya yung insurers na of shipload of valuable goods by sinking his boat but keeping the cargo and claiming the loss anyway. Antindi, no? So, ibig sabihin pala, before Christ, nag-exist na ang pang-i-scam. Imagine mo, yung cargo niya, kinuha niya at dineclare niya na lumubog ang barko niya para makakuha siya ng parang insurance in that time, mga kaibigan. Okay? So, matagal na panahon na meron nang i-scam kasi meron nagpapa-scam. Now, sadly, 2023, 10 billion US dollars ang pumasok po o naloko galing sa mga tao noong 2023. 10 billion. Declared po ito Hindi pa kasama dito yung undeclared. Pero most likely ito ay nasa 30 to 40 billion US dollars po ang na-scam all over the world. Ito yung mga top frauds, no? Impostors, online shopping, price chipstick lotteries, investments. Ayan na, investments. Now, business and job opportunities. Meron pong record at ito ay patuloy na tumataas because pumasok na nga po yung digital era. Pumasok na nga po yung mga sophisticated technology. Dito na nagiging industriya. Okay, mga kaibigan. Okay, and sadly, nag-evolve ang scam. No? Nag-evolve siya. Ito, parang ganda ng drawing no? Nagsimula sa unggoy, parang evolution to ng tao hanggang sa digital era. Ganyan na po ni-insura siya. Okay? But dapat maging aware po tayo na ang scam po is also an industry. Industriya siya, pinagkakapalahan siya ng mga scammer. That's why pinag-aaralan nila lahat ng possible way para makapang-scam ng tao. Right? Network marketing as an industry. Pero ito, of course, is masalimuot na mundo pag ito ang pinasok ng mga tao. Kasi it would do no good to you at the end of the day. Okay? Kasi since industry siya, at alam na mga scammer na may scam sila, tinutuloy-tuloy nila, mga kaibigan. Now, ang question is, mga kapatid, mga kaibigan, why people fall for scams? Ito na yung mga rason kung bakit na-fall sila ng scams. Isa-isahin ko po, mga kaibigan. Financial desperation, that's top 1. Number 2, trust and technology too much. Psychological manipulation. Ito na.
lack of digital literacy, and lastly, sophistication of scams. Unahin ko na tong financial desperation na to. Ito po ay madalas na talagang nilinilang ang tao, especially if they're offering a huge returns. Financial desperations often become significant factor because individuals are facing economic hardships or seeking quick financial solutions. May pinagdadaanan ka, kailangan mo ng pera mabilis. Minsan mapo-fall ka doon kasi parang wala kang choice. Now, scammers capitalize on this desperation by presenting schemes that seem like a lifeline out of financial difficulty. Ginagamit nila yun. And they're using that. Aware sila dyan. Kaya nga po industriya, pinag-aaralan po nila ito. Okay? Number 2, trust in technology. The other reason individuals fall for scams is an implicit trust of technology. Too much ka nagka-trust sa technology. That's why, yung wife ko po noong 2022, na-scam kami ng GCash. No? She thought na ang kausap niya pa kaibigan niya, hindi na pala. Ang galing. So when we traced, na-hack na pala yung nung Facebook niya 2 months prior nag-in-execute nyo. Galing na pinag-aralan talaga. 2 months bago in-execute yung scam, pinag-aralan na yung kung paano usapan nila, galaw. Ang na-hack po na FB yung sa kaibigan. Nagkataon lang po na yung kaibigan ng wife ko is close siya doon sa kaibigan na yun. So, ang galing man lang talaga and ang akala niya, yung pa rin kausap niya. So, nawalan kami ng 50K. But that's fine kasi sabi ko nga sa wife ko, nawalan kami ng 50K. Sabi ko, okay lang. Tuition na yan. Hayaan mo na yun. At least hindi na mauulit siya. Pero yung kaibigan, hindi lang po siya, marami po. Kabaga, isang bagsakang sinunod-sunod talaga. I think mga 6-7 katao ay nadali doon. Isa lang yung miso ko sa pinakamalaki mga kaibigan. Okay? So, psychological manipulation number 3. Ito na, dito na gumagaling. Nag-a-adapt ang mga scammers. Ginagalingan nila kasi alam nila kung paano tatargetin ng mga tao. The fear, the greed, the urgency, the enticing offers, fabricated scenarios. They're doing everything they can para malure ang tao. Now, scammers create sense of urgency that clouds individuals' judgment. Tinatakpan nila yun eh. Kasi may later explain ko po kung bakit, paano natin ito mapipigil. And lagi nilang inilalaban yung fear of missing out. FOMO. Sa crypto yung ginagamit namin terminology, FOMO. Fear of missing out. Pag di ka sumali ito, naku, sayang naman. And ito po ay manipulative approach. Manipulative approach mga kaibigan. That's why, at the end of the day, maglalabas ka na lang. Kasi nabudol ka na. Nabudol ka na itong mga tao na to. Again, mga kaibigan, this is education na. Kasi after this session, 601 participants ang meron tayo dito. Masisave natin itong mga to na hindi na po ma-scam once and for all. Okay? Lack of digital literacy. Ito yung mga kulang sa pag-recognize ano ba yung tamang platform, saan ka mapupunta, ano ba itong dapat mong gawin, and hindi ka masyadong nag-research because, again, tamad, okay? But it's not your fault kasi nga, doon tayo magpuproceed sa sophistication of scams kasi yung ginagamit naman ng terminology ng mga scammer, they will use a very complicated mga words na somehow hindi mo ma-absorb pero ang hirap mong papag-aralan. They're gonna use that eh. Like the web 3.0, ay tatamarin ka na kung ano yan eh. Diba? They're gonna use that. And some people, 50%, 70%, 80%, they don't even know what that is. That's the problem. Kasi nga, ilulure ka nila, gagamitan ka ng matitinding mga word ng pang-technology para magmukha silang legit. But they are not. Okay? So remember mga kaibigan, financial desperation, trust in technology, psychological manipulation. Ito ang importante yung tandaan yung pangatlo, psychological manipulation. Kasi kahit wala kang problema sa pera, madadali ka sa psychological manipulation. Kahit wala kang problema sa pera, madadali ka sa sophistication of scams kasi iniiba-iba nila. Okay? So, lack of digital literacy and sophistication of scams mga kaibigan. Now, question James. Ano bang naging outcome sa scams? Ito na nakakilabot. Ako po ay biktima ng scam before, back in 2017 and 2018.
Okay, yung first ever crypto transaction ko, grabe, akala ko yun na pala yung crypto, hindi pala. Yun. Akala ko yung may time frame na tinatawag, sabi doon, taya lang ako ng, may trader ko, no? Taya lang ako ng 20 mil, after 15 days, kikita ng, magkano 20-30%. Sabi ko ba, ibang klase ito, padidigahin ka ng una, syempre maglalabas ka ulit ng kapital, naloko na. Di syempre, hindi alam ng misis mo. Okay, may lalabas na naman, may mag-a-add na naman, kasi sila din. Siyempre, nagkaroon ka ng grupo doon sa GC, natandaan ng mga pangalan mo, i-add ka, bro, para makabawi tayo. Sila din pala. So, ikaw naman, uto-uto, since di mong alam, and that was cryptocurrency, mga kaibigan. No? Add na naman ng GC, o sige, subok ulit tayo. Eto na naman, nawala na naman. So, tuition siya. No? Tuition siya, not because, not because tamad ako, because hindi ko na-realize pa itong mga araw na to. Okay? So, I did my revenge. Ang ginawa kong paghingi, alam nyo, nag-aral po ako. So, I enrolled sa isang klase, nagbayad pa ako for cryptocurrency basic training para maintindihan ko. Doon ko na naintindihan. Sabi ko, ganito pala ito. So, that was the last time na ako po ay na-scam noong 2017, mga kaibigan. Hindi na siya naulit. And right now, masasabi ko na I'm advocate of really, anti-scam. Sabihin na natin ganun. Okay? Kaya medyo nung mga past few months, after I posted something na time bomb sa aking wall, marami pong nakaaway, and I don't mind. Because at the end of the day, the question is, am I doing the right thing? Yes, I am doing the right thing. Am I saving a lot of people? Yes, that's the purpose. I'm trying to save as many as I can. But unfortunately, some people nag-react pa violently. Okay? Hindi natin masisisi yan. But ako kasi hindi ako nag-react violently. I just told them na this is what I have observed, this is my recommendation, ito yung nakita ko. So, that's the story, and lumabas na nga po. So, ito na yung outcome ng scams. The moment na pinasok mo to, number one, yung pong iisipin yung financial loss. No, scams often result in direct financial losses for businesses. Additionally, dealing with the aftermath of scams, such as addressing customers' complaint, ito na, providing refunds, sisingiling ka na ng tao, implementing security measures, ayan na. May threat na sa buhay mo, incur financial costs, consume valuable time, resources that could otherwise be allocated to growth and innovation. Masakit na katotohanan, may financial loss ka na, meron pang naghahabol sa'yo. It's a double whammy. It's a double hit, mga kaibigan. And of course, since hindi mo pinag-aralan, hindi mo binasa, hindi mo inintindi mabuti, you did not pay attention doon sa mga red flags, ito yung nagiging cost. Ito yung nagiging outcome. Ito yung nagiging result. That's number one, financial loss. Number two, yan, reputation damage. Ito na. Ito mabigat. Okay lang kung ikaw lang financial loss. Nagdamay ka ng 100, 200, 300 katao na mga close friends mo before. Minsan, ang gaya sinabi to, ang pinaka may iwan lang natin dito sa lupa, sa lahat ng kayamanan, may iwan natin yan. May pamalinis na pangalan. And that's true. Madalas sinasabi sa akin ng tatay ko nung araw yun, mga tsuhin ko sinasabi. Kasi hindi naman po pinanganak na mayaman. Madalas na sinasabi yan, ang alagaan mo, ang pangalan mo, yung mga tumatak sa akin ng sinasabi ng mga aking mga kamag-anak. Involvement and victimized by scams or tarnish company's reputation in individual reputation. Darating sa point na magtatago ka na. Darating sa point na lahat na lang i-offer mo after 3, 4, 5 years, hindi nakalimutan ng tao, wala na. Kasi nga, na-damage na yung reputation. Because again, you ignore the red flags. You ignore yung mga things na napaka-importante, mga kaibigan. Okay? And number 3, ito na. Masakit na katotohanan, financial loss ka na, reputation damage ka pa, may legal consequences pa. Ayan, mabigat. Hindi ka patutulugin talaga yan. Yung tatlong to, hindi ka patutulugin yan. Not unless, ganyan sinabi ko, pag-usapan nga nung Monday, nakakatawa nung last Monday na discussion, Not unless, ang isang taong na-involved sa ganitong klaseng scheme is either uto-uto talaga, nagbulag-bulagan, o talagang scammer. Hindi niya indahin to. But kung ikaw ang tao na ang hangad mo lang naman ay kumita ng extra,
masasagasaan ka talaga dito at hindi mo kayang indahin ito. Kaya po, sa history, no, scams sa Pilipinas, ang dami. Ay ko nabanggit yung mga pangalan. I've heard stories na nag-suicide. I've heard stories na naghiwalay. I heard story na inibik yung bahay because nadali eh. The association with fraudulent activities can result in a legal repercussion and regulatory scrutiny. And that's true. Financial loss ka na, reputation damage ka na, legal consequences ka na. Wala na, 3 hit na sa'yo. At ang hirap na makarecover pa ganito. Ang hirap na po makarecover. Now, James, naintindihan ko na ngayon kung paano ko atakihin ng mga scammer, may protection ako sa sarili ko. At alam ko ng consequences pag pinasok ko ito. Now, ang question, paano ko ba ma-identify? Okay, how to avoid scams? Tatlong paraan lang po, no, para kayo po ay makaiwas sa mga scam ng mga kumpanya. Fundamentals, analysis, at saka instinct. Importante ito yung 3 phase na lagi mo tatandaan, and we're using this sa crypto. No? Fundamentals, ano ba to? And ito yung mga binabato sa inyo na madalas kapag kayo po ay sinishare ng mga ganitong klaseng mga pagkakitaan. Anything that seems too good to be true, X. Pay to play or watch to earn, X. Wala pong ganun. Promises of guaranteed high returns. Imagine mo, pera mo, ilalagay mo daw ulit, sasabihin doon na para tumubo 3,000% in a matter of 60 days. Ang tindi nun na, sabi ko, nagulat ako, sabi ko, wow, grabe naman ito. 3,000%. No, too good to be true. Unexpected communication. Anything, kaya ngayon lately, diba, alam nito ng mga ating affiliates na nakikinig sa, bigla na lang dumami ang mga kaibigan natin at ibang bansa, no? Di mo alam kung sino-sino na, no? Tapos magpapakilala sa'yo, you're from Livegood, blah 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 blah. Tapos eto na, mag-o-offer na kung ano-ano. Diba? Kasi if you're a legit na trader ka, forex trader ka or cryptocurrency ka, you don't approach people. Wala po kasing ganun. Wala pong ganun. Ang trader po or forex, individual talaga yung mga yan. So, may mga class na ginagawa na lang sila and then nagtuturo sila. And that's what they're doing, educating yung mga tao, mga kaibigan. Okay? Analysis. Ito na. Do your research. It's a must. It's mandatory. Google Transparency Report, webpage. Ito, kompleto po ito. Yung Google Transparency Report webpage, kompleto po yan. It will give you a detailed, no, na kung ano ang estado ng website. Okay? Scam Advisor, Trustpilot.com, whois.com, marami pong iba. Okay? Marami pa pong iba na pwede niyong pag-researchan about kung kayo po ay mag-analyze ng mga bagay-bagay. Isa sa mga pinakamaganda nakita ko yung Reddit. Yung Reddit na website, andun, updated sila. Updated sila actually. Oo. Paglabas pa lang, for some reason, they have the best, engineers or sabi natin mga programmers na naandoon. Updated sila. Sobrang nakakamangha yung ginagawa nila, and they will give you an in-depth result of their investigation. Doon pa lang makikita mo na kaagad eh. So, it's something that you don't need to ignore because nag-i-exist po itong mga bagay-bagay. So, analysis po, analyze mo yung mga bagay-bagay kung okay ba itong kumpanya na to. Instinct, ito na. Fundamental sa'yo, okay. Analysis sa'yo, okay. Dito na magkakatalo. Kahit pangit ang tingin mo sa fundamentals, okay, parang sablay naman ito. Analysis mo, okay. Magkakatalo sa pinakahuling bara, yung decision making mo at saka judgment mo. Kasi after mong makita na pwede talaga na maging scam, after mo mag-analyze based on the research na pwede talagang scam, still nag-join ka pa rin. Importante po ang decision making and judgment. No? Do you need to ask someone o opinion ng isang tao, especially sa mga ganito? Lalo pa nag-fall sa mga ganitong category, ha? Pag ganitong category, find someone or financial expert kung totoo ba to, or sa bangko magtanong. Ito po, dito nagbabago lahat. Kasi yung iba, alam naman na scam. Pero still, yung judgment nila, ay, baka hindi pa ito magsarado. Ayun na, inabot na. Mga kaibigan, yung huling pong scam, no? Maano ko lang. Yung huling scam po, I was invited 23 times. 23 times ako na-invite. And may isa nagpadala ng video na, bro,
Kasi nga, nag-uusap na kami about na mainit na nga, na bro, hindi to scam. They're still defending it, no? Padala ng video na there was an event, yung mga Asia ko, no? So, pinanood ko yung video. Sabi ko, yari na. Alam niyo bakit? What I observed there, based sa judgment ko, mga paid actors and actresses po na hindi sila normal. Pag pinagtabi mo yung Live Good event sa event na yon, hindi normal ang mga kilos nila. Sabay-sabay tumatayo, nagpapalakpak. Di ba? It's orchestrated po. And ngayon guys, sinabi ko kanina, matagal nang pinaplano yan. The execution was perfectly done. Pagka-execute. Kasi nga po, mga scammer na to, alam na nila eh. Alam nila kung ang timeline, binabasa nila, okay, lalakas tong ganito. May period talaga na ganyan. Okay? Be observant and be very vigilant, mga kaibigan. Okay? So, hopefully, yung 670 na to na, hindi na po, kung kayo po ay maka-encounter na ganitong klase mga platform na go-offer ng kung ano-ano, mga kaibigan, stay away, use your judgment, and you pray. You pray. Huwag mong Lord, huwag mong gamitin ng Lord, baka ito na yung pag-asa. Lord, give me guidance, give me wisdom. Kasi minsan bibigyan ka ng tamang sagot niyan eh. Hindi ka ililigaw niyan, mga kaibigan. Alright? Hopefully, you're learning, mga kaibigan. Now, ito na. Kaya maraming nagta-tap out, no? Short-term minded, unsure digital online business. Ito na. Marami kasi nag-o-offer, di ba? Or long-term, safe. Pipiliin ka lang naman sa dalawa. Short-term and unsure digital online business or long-term, safe, sure digital online business. Sabi ni Drake, wag daw dun sa una, dito tayo sa pangalawa. Now, speaking of which, speaking of a long-term, mga kaibigan, meron pong dalawang tao sa ganitong klaseng mga negosyo, no? Unang tao, short-term minded person. At saka, long-term minded person. Ito malupit, Brother Fernan. Nakita yung opportunity, no? Wala na yung wala na yung mga scam. Nakita, let's say sabihin natin Live Good. Nakita maganda opportunity, nag-research, ay okay, wala akong nakitang red flag talaga, lahat solid. Yung CEO totoo. Nagsasalita, nagbabike pa, nagpapawis pa, talagang lumalabas social media, kilala talaga, no? The problem is, pagkakita mo, eto na. I'll give this 3 to 6 months. Imaginein mo, pagka-join, nagbigay agad ng deadline kung kailan magkukwit. May mga ganun kasi. Bigyan ko to ng 3 to 6 months. Nakatingin agad sa pag-quit. Samantalang yung long-term minded person, ito sinasabi, this will give me time freedom and this will give me financial freedom. That's why they're gonna do whatever it takes para ma-achieve nila yung goal. Mga kaibigan, I've been working sa corporate for the past 27 years. 27 years po, mga kaibigan. The only company, I've joined 7 different network marketing companies, mga kaibigan. Yung 4 na haligi ng bahay namin galing networking. Kaya, ko sa industriya to, mahal na mahal ko kasi ito. Okay? 27 years Live Good lang po ang nakapagpa-resign sa akin. Imaginein mo, ano ang nakita ko dito? Ano ang nakita ko dito kung bakit ako nagdesisyon na ganun? Hindi ko hayang magugutom ang pamilya ko. No. I have a career, okay yung career ko. And I'm earning good sa career ko as a manager sa BPO. But yun kinalimutan ko kasi nakita ko yung vision dito, mga kaibigan. Now, yung short-term minded person at saka long-term minded person, meron tong iisang particular na behavior na parehas sila. Alam niyo ko po kung ano? Consistency. Both yan meron Imagine niyo both sila merong consistency. Ang problem sa short-term minded person is that no action. Consistent sila sa walang action. And consistent din sila sa ayaw matuto. They are very consistent sa ayaw matuto. Invitein mo ng Zoom, ayaw. Invitein mo sa training, ayaw. Because again, short-term minded person, hindi nila nakita yung long-term. Kasi nga, binigyan na nga ng deadline na mag-quit, pinipilit pa natin. Make sense? May ganito po kayong may encounter, mga kaibigan. Okay? Long-term minded person, ito yan, willing to learn talaga kahit anong mangyari, drop everything yan. Monday training, attend yan. Zoom presentation, araw-araw, DMW at saka DSI na presentation, ma-attend talaga yan. Hindi na uma-absent.
Araw-araw na andun, kahit nagsasawa na sa mukha namin, nagsasawa na sa mga speaker natin, umaattend pa rin ng umaattend. Why? Because long term nakatingin eh. Oh, massive action, consistent. Oh, consistent sila, willing to learn, massive action. And that's the difference between the two. But they have one common behavior, no, consistent parehas. It's just that consistent lang yung isa sa mga bagay na ayaw gawin. Okay? So, mga kaibigan, if we're gonna talk about long term, live good tayo papunta. Ito na po, medyo maganda na itong usapan natin. I only have like 30 minutes to discuss this to yung mga kaibigan. Hopefully, ito ay tataas ang kumpiyansa nyo. Okay? Because I'm gonna use facts. Okay? Pagdating po dito sa aking ipapaliwanag. Okay. Bigyan na tayo ng sobrang gandang konsepto. You know, the only company that pays its members. Okay? Meron tayo nakukuhang value, napaka-important, health, income, savings, lahat na po. Ito lang po yung musam, but ang dami pala. Sobrang daming benefits, sobrang daming advantages pag ikaw nag-join sa Live Good. Pang long term ba ang posisyon ng nila Ben Glinsky, Noder Kazan, Lisa at Ryan Goodkin? Yes, sobrang dami oh. Hindi mabilang. Iilan lang yan. Okay. But if we're gonna look at it mga kaibigan, siyempre ang sasabihin ng iba, kasi bago pa lang kayo eh. Medyo delikado. True naman, bago talagang Live Good. Hindi naman pwedeng i-deny yun, no? We're running for like 19 months to be exact. 19 months to be exact po tayo tumatakbo. Pero itong ipapakita ko susunod sa inyo, yung phases of network marketing or multi-level marketing mga kaibigan. Para maintindihan nyo po hanggang sa pinaka-huling presentation ko mamaya, maintindihan nyo saan ba tayo papunta. Okay? So ito na, MLM phase of growth. Ito po importante na maintindihan nyo kung saan ba tayo right now. Okay? Ito na, managawa na ako ng graph. Formulation stage. Ang formulation stage normally from 0 day to 12 months. Yan po yung formulation stage ng isang MLM company. Lumagpas na ba tayo? Yes. At ito ang nakasaad sa formulation stage. This is the riskiest time. A lot of company did not survive on the first year, and this is true. Alam ni Brother Fernand, alam na matatagal na nating mga coaches yan. Ang dami po. I have a friend, nung 2022, 2 kumpanya ang binuksan. 12 months. Kasi yung isa nagsarado. Tapos ngayon, nag-abroad na lang. Diba? May mga documented po ito mga to ha. Nag-i-exist po ito mga kaibigan. Concentration phase. Dito kikilabutan ka na sa, concentration phase. Ano ba to, Jane? Many leaders start to join the company as it now has the appearance of more stable and long-term opportunity. Mga kaibigan, maraming mga networkers or network marketing leaders out there nakatingin lang sa atin. They are not wishing for us to fail. They are wishing for us na makasurvive on the second and third year. Because the moment mangyari yan, pag nag-cross na tayo doon, mahagip na natin yung momentum stage. Dito na po bubuhos, okay? Ang maraming mga leaders. Yung leaders na nagsapagsali, the first 12 months, wala pa po yan sa mga leaders na parating pagpatak ng 2 years pataas hanggang 5 years because nakatingin lang sila. Again, ulitin ko, they are not wishing for us to fail. They're wishing for us na lumago para maganda ng entry nila. Ang aware sila dito, no? A company will experience explosive growth and distributors will see a rapid team growth. Ito na po yung massive growth ng Live Good. Now, between 3 to 5 years. Now, the best time to join is before, during the concentration phase. Kasi nga, 12 months eh. Ibig sabihin, from 1 year to 5 years. Ngayon po ay magto 2 years na tayo. Ito na ba yung best time to join? Yes, because nasa pioneering stage na po tayo mga kaibigan. These are phase, and ito na po yung stage. Massive growth. And of course, pinaka-last stability stage. Normally, this happens between 5 to 7 years mga kaibigan. Now, this seen after a long proven track record of success and stabilization of massive growth. And ito po statistics lang po yan kung bakit nag-grow ang isang company. No? Key statistics dyan is that the company
keeps on innovating. Now, the question is, nag-innovate ba yung company natin? When we started, 14 products lang ngayon. Diyos ko Lord, 28 na, 29. Tapos may dinagdag pa. At ito nakakatuwa mga kaibigan. I want you to pay attention on the next slide na ipapakita ko. Kasi dito, kung yung kumpiyansa mo kanina, nasa 50% lang, ngayon maging 100% yan. Why? Long-term business in a digital era bang setup ni LiveGood? Yes. Ito po ha, isa-isahin ko. We took 5. 5 lang to, dinagdag ko lang isa kanina. Okay. Subscription. Billion-dollar industry, 350% increase in the past 7 years, projected to hit trillion-dollar industry in the next 5 years. Nag-exist na ba ang subscription? 20 years na po on a digital setup. That's number 1. Let's keep number 1 point. Number 2, health and wellness. This is also a billion-dollar industry. Food supplement alone generated $170 billion in revenue in 2023. Nag-exist na to 100 years. Do we have supplements? Yes, we do. Number 3, network marketing. There are 120 million network marketing professionals around the world. Ito pwede mo ipagmalaki. Nasa networking ako, kaya magsasabi sa iyo na, ay, yung networking, 120 million kasama namin, nagmamarket sa buong mundo. Mas malaki pa to sa BPO. 120 million po ito. Oh. Billion-dollar industry projected to hit $320 billion by 2030. Ilang taon na nag-exist ang network marketing? 100 years. And this is true. Tupperware. No, Tupperware. They use a Unilever. It's a form of network marketing pero na-recognize talaga. Mamaya ipapakita ang isang company na talaga nakilala ng husto, mga kaibigan. Do we have a network marketing concept? Yes. Panglima, e-com, dropshipping, 230 billion industry in 2023, projected to hit 500 billion by 2026. Dropshipping, 60 years, e-commerce, 30 years. Do we have that? Yes. Affiliate marketing, 17 billion. Ito bagong usbong pa lang. Affiliate marketing, $17 billion industry in 2023, projected to hit 28 billion by 2027, 30 years na. 5 napakagandang konsepto inadapt ng isang kumpanya. And we are the membership that pays. Inadapt natin itong mga to. 20 years, 100 years, 30 years, 100 years, pinagsama-sama. Do you think hihinto to after 2 years? No, I don't think so. And these are facts. Totoo po ito. Hindi ko to inimbento. Oh, tayo ang naunang mag-market. No, tayo ang nag-pioneer na ganitong klaseng konsepto in a network marketing setup / subscription. Yan yung business growth. At eto pa, isang araw lang. Ayan yung 5, dinagdag pa to. O, diba? Paano ko na? Dinagdag pa, oh. The world's oldest non-prescription was recorded on a clay tablet, Mesopotamia, more than 2400 BC. Prescription medicine, 1.6 trillion industry. Yan po ang meron sa LiveGood right now. Mga kaibigan, mga kapatid, gift na po sa atin ito. Sa lahat ng nandito right now, share this with your group, mga kaibigan. Gift na nandito sa atin si LiveGood. Gift na napasali ka dito kay LiveGood. I remember a quote yung isang, alam niyo yung Kung Fu Panda? Yan yung palabas na yung may panda, no? Yung si Grandmaster Oogway, may sinabi siya dun eh. Kasi baka sabihin ng iba, bakit mo pinapakita sa anong connection? Connection kasi palalalimin natin yung ano mo, kung reason bakit mo kailangan gawin si LiveGood right now. Not tomorrow, today. Sabi ni Grandmaster Oogway, no? Yesterday was history. Tomorrow is mystery. But today is a gift. That's why it's called present. Naandito ka na, kasali ka na, nag-subscribe ka na, may group ka na. We have the facts, kompleto na. Tatakbo to na matagal. Yes, tatakbo na matagal. Wala na pong kaduda-duda dito, mga kaibigan. This is what will happen. At ito maganda. Bibigyan ng projection ngayon. Walang halong hype, walang halong bola. Projection based sa facts ulit. Ito na. 10 years projection ni LiveGood, mga kaibigan.
Okay, totoo ba yung sinasabi na 20, 30 years, dadami in 2000? Well, ito ay ginawa ko. I did a simulation, finactored in ko yung mga attrition. Okay, hindi po pwede magdoble. Baseline, 2023, 1 million members. By 2024, 2 million members. Now, ayan na siya. Yan itsura niya. 1 million, 2 million pag 2024. Okay? With attrition, ito na. With attrition, expected to bring 600,000 members starting in 2025. So sa 2025, magbibring ng bagong member na 600,000. At ito ay tinaasan ko ang attrition, 70%, 30% lang po ang nag-join from the actual number ng previous years. Make sense, no? So, again, 30% lang po increase yan na hindi po 50%, hindi 100%. Kasi, ano yun medyo maglolokohan po tayo. I'm giving you the facts right now sa nangyayari sa network marketing. Actually, pinababa ko po ng husto ang attrition. Kasi normally attrition, 50%. Ito, binabaan ko ng husto. Binaba ko ng 30% talaga. Okay? So, ito na. 2025, 600,000 new members, 2.6 million. 2026, 780,000 members, 3.38 million. 2027, 1 million additional members, 4.3 million. 2028, 1.3 additional members, 5.7 million members na. By 2028, 1.7 million new members on 2029 plus 5.7, 7.4 million members total. 2.2 million members by 2030, total of 9.6 million members na ang LiveGood. 2030, after 9 years, 12.5 million, no? Kasi nadagdagan tayo ng 2.895 million members. New members po ito by 2000. And by 2032, 16.3 million kasi madagdagan tayo ng 3.763 million 800. Again, mga kaibigan, tinaasan ko po ang attrition niyan. Ito na po yung worst possible scenario na mangyayari sa LiveGood. Pag bumaba pa yung attrition natin, lalong tataas po ito. Ito ay mag-additional mga around 10 million. So, sakto yung projection between 20 to 30 million katao in 10 years, mga kaibigan. O, eto na. O, papakita ko sa inyo, ha, mga kaibigan. Amway. Magbabanggit tayong pangalan para hindi naman bias, para totoong may may records. Amway, 64 years na nag-i-exist. They only have 15 million members buong mundo right now. So, ang assumption, I did the computation, wala kasi yan, di mo makikita yan sa kanilang website kung kailan nila hit yung first million. But I did my assumption, 4 years nila hit yung first million nila. Forever Living, 64 years na rin. Actually, 46 years, sorry, nagkamali yan. 46 years yan, baliktad. 46 years yan, 10 million members sila. Actually, 9.8 million members sila. 6 years nila na-hit yung unang million nila when they launched the company. Herbalife, 44 years na. They only have 4.5 million members. 9 years nila na-hit yung million members nila nung nag-launch sila. Tingnan natin si LiveGood. 1.7 months. Na-hit ang total members 1.3 million, first million 13 months. James, do you honestly believe na mangyayari to? Yes. These are numbers and numbers won't lie. Madalas pong sinasabi, numbers won't lie. Yung nagawa ng ibang malalaking kumpanya, itong kampanya to, number 1, 2, and 3 to, ha? 1, 2, 3 po ito sa global ranking. In terms of revenue, in terms of number of distributors nila. Okay? But we did it in 13 months. Because you know why, mga kaibigan? We are, nag-evolve. Magaling talaga si Ben Glinsky. IT. Magaling wala na, parang sabi ko nga, anong meron to sa tao na to? Pwede bang mailipat yung utak niya sa akin kahit mga 2 hours lang? Parang magaling talaga siya mag-isip.
And he's not an ordinary person. No? Mapansin nyo, he's really concerned na paramihin talaga ang members kasi gusto niyang maraming kumita, kasi gusto niya mag-create ng history. Na-break na natin yung dalawang milestone eh. We paid out commission $50 million first year. We hit 1 million members in 13 months na wala nakagawa. Oh. Ito ang tanong ngayon, James. Pag yan ang nangyari, James, kaano karami ang milyonaryo sa Pilipinas? On the first 13 months o 19 months, ang dami na produce ng millionaires. And that's a fact. Marami po. Pilipinas lang, ilan nag-diamond? 24? Eh, hindi lang naman ang mga diamond ang nag-million. Pati platinum. May gold na nag-platinum. Ay, may gold na nag-million pa. No? Na-hit ba ang million? Yes. If this happens, mga kaibigan, marami pong magbabago talaga ang buhay. And totoo yung sinasabi ni Brother Fernan, maraming babaguhing buhay tong Live Good na to. Okay? When vision, ito madalas pinag-usapan, 2 weeks ago, this is the topic. When vision becomes a reality. And this is the numbers that I'm presenting to you, mga kaibigan. Alam niyo ba, ang vision, ito yung isa sa mga pinakamagandang gift na binigay sa atin ng Diyos. Pinakamaganda to. Best gift that God ever gave to mankind. Our eyesight, mga kaibigan, our eyesight will let us see what is real time. Ano nakita mo? Naandyan lang. Ano nakita mo? Good or bad, nakikita mo siya. But our vision will let us see what could be. Mga kapatid, what I'm presenting to you right now, it's not just a vision. This is the reality of Live Good. Okay? So the question right now, mga kaibigan, mga kapatid, is that ito. Okay, sabi ko kanina, the break or make question. What will you do differently this time? Wala kang kumpiyansa kanina? Sa loob ng 16 months na nandito ka, sa loob ng 19 months na nandito ka, walang kumpiyansa. Magkakakumpiyansa ka. Mga kaibigan, we are so blessed right now kasi may magagaling na leaders tayo na nagtuturo. Everyday nakikita ko eh. Nagkaroon ako ng maraming invitation nung past 2 weeks na nag-talk ako. And nakikita ko talaga matitindi magturo to mga leaders na to. Wala pang DSI, magagaling mga trainer sa DSI eh. May mga magagaling na trainer talaga, sila Maki, sila Engineer Raymond, sila lahat po magagaling. Yung ibang grupo magagaling eh. Nasa iyo na lahat. Nasa iyo na lahat ng tools. Utilize mo na lang. May numero na tayo eh. The only thing that you need to do right now is that do whatever it takes. Kahit anong mangyari kasi may future na eh. Nakikita na natin eh. Alam na alam natin kung ano ang mangyayari. Hindi ka pa sasabay? Well, it's up to you, mga kaibigan. So before I end, I'm just gonna leave you this very nice quote from India's richest man. Yung anak niya kinasal lang recently, grabe ang ginastos, di ba? Si Ambani. Okay? Align your passion and purpose in life with a goal. Lagi ka mag-goal eh. If you focus on the goal, you'll overcome all obstacles. Kahit anong nangyari sa paligid mo kasi naka-goal ka. Binigyan na kita ng vision and reality ng Live Good, mga kaibigan. Wala nang obstacles, wala kang isipin. Head-on ka na kung ano yung gusto mo talagang mangyari. If you focus on obstacles, you will never reach your goals. And ako, naglagay din ako ng quote. Mga kaibigan, simple lang po. Para di ka ma-burn out, make your action your passion and your vision your obsession, mga kaibigan. Yan ang masabi ko, gawin mo siyang passion kasi hindi ka mapapagod. At yung vision mo, ano nakikita mo dito, ma-obsess ka doon. Kasi gaya sinabi ko, gaya sinabi ng nating lahat nila, Brother Fernan, Brother First, sila Miss Janet, babaguhin ang buhay natin dito sa Live Good, mga kaibigan. So having said that, again, thank you so much mga kaibigan, mga kapatid sa pag-invite sa akin. I'm hoping na marami po kayo natutunan sa ating sharing for tonight. 45 minutes yun, but I'm hoping na ito po ay madala ninyo. Again, yung unang presentation ko about the scam and all, 745 participants na nandito. And I just do hope na wala po sa inyo na ma-involve na sa scam once and for all po. Okay? Thank you so much. To God be the glory. Maraming salamat po. Grabe naman yan. Woo! Palakpak naman dyan. Come on! Woohoo! Guys!
You are blessed. You Grabe. are blessed. Woohoo! Blessing, blessing, All blessing, right. blessing, 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 blessing. Woo! Come on, come on, come Mga on. kabaliw. Alright. Galing, galing. God, Ulit, thanks God, ulit. thanks Awesome, God. awesome. Grabe. May Jesus. Grabe, no? Mahalin natin ang Live Praise Good. God. Ala, ala.